NBI would, or these organizations will be able to convince our president to take action. We feel that we need more, and we need decisive actions and decisions. Pulungan ni Martin Romualdez at Saldico, nakahanda na sa Quezon City, bagong-bago. Talagang bagay na bagay sa mga buhaya, anak ng kagwang. Pero ang tanong, makukulong kaya itong mga hinayupak? Animal naman talaga, oh. Okay to, mga business sector, galit na at dismayado kay Bongbong Marcos. Hindi inimbitahan sa kanilang 51st anniversary kagahapon at magpapatuloy po nga ho ngayon ang Philippine Chamber in Commerce and Industry. Animal na itsapwera si Marcos. Siyempre, sino ba yung mag-imbita ng mga negosyante sa isang pangulo na kurakot at panayngiwi ang pangalan, no? Puta, nakakahiya ho naman yan, mga kababayan ko. Ako sa inyo, Nyor, maglusi ka na lang. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa mga tumulong sa SMNI Foundation, magbibigay ng suporta sa relief operation na tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Sa mga gusto pong humabol at tumulong, ayan po ang kanilang mga numero para sa inyong kaunting tulong. Maraming salamat po sa inyo. Pag-usapan po muna natin itong mga pihitan ng mga animal. Handa na handa ng pihitan. Kulungan ng mga buhaya, talagang pinaganda ni John Vic Remulla. Dapat, John Vic, ikaw yung ipasok dyan eh. Ito, narito ang, ayan o, kulay rin yung pintura Ayan. Ayos. Ayan na ho, handa na para sa mga buwaya. Okay. Oy, ayos, pinagandaan talaga, oh. Oy, meron pa silang refilling station ng mga buhaya, anak ng kwanggol. Ayos ng buhay nila dyan, kompleto Ricados. Gusto kong makita dyan makulong si Martin Romualdez at si Saldico. Si Bongbong Marcos, di pa yan makulong kasi nga may immunity, oh. 2028. Pero ito, pakinggan po natin ang mga karagdagang detalye patungkol po dyan. Nakahanda na ang bago at modernong pitan ng Quezon City. Ang mga posibleng makukulong na mga individual na sangkot sa maanumalyang flood control project. Pero di tulad ng mga ordinaryong kulungan, maluwag at magandang pasilidad at malapit din sa Sandigan Bayan kung saan didinggin ang mga kasong kaugnay ang katiwalian. At kung ang kalihim naman ng DILG ang tatanungin, posibleng nasa 200 mga individual ang pwedeng ipakulong ng Sandigan Bayan sa mga susunod na buwan. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, paano narating ni Secretary ang numerong 200 na pwede ikulong doon? Alex, base daw yan doon sa mga narinig niya doon sa tinatakbo ng investigasyon noon ng Blue Ribbon Committee nitong Senado. At sa kanyang opinyon, posibleng umabot nga sa 200 na mga individual ang posibleng ipakulong daw nitong Sandigan Bayan sa mga susunod na buwan. Kaya 200, puro mga district engineer.
Nasaan yung mga kongresista, anak ng kagwang? Kulong yung saldi ko dyan. Naman na bilang paghahanda, ininspeksyon nila kanina itong bagong pasilidad ng Quezon City Jail na posible raw na ikonsidera ng Sandigan Bayan na pagdalhan dito nga sa mga dawit sa mga anomalyang flood control projects. Ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya at mga opisyal ng BJMP ang pasilidad ng New Quezon City Jail sa Payatas Road kaninang umaga. Layo ng inspeksyon na ipakita ang kahandaan ng BJMP na tanggapin ang mga individual na dawit sa nabistong anomalya sa flood control projects. Ayon kay Rimulya, posibleng umabot sa 200 individual ang ipakulong ng Sandigan Bayan sa susunod na buwan. Kabilang anya rito ang mga district engineer, congressman at mga senador. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas na porke senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong nilabag, yung nagdanako na 100 piso na lotion dito kinukulong, dapat yung nagdanako ng daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Nilinaw naman ang Utsang ina, no, patas daw ang batas. Galing pa talaga sa kay Rimulya. Alam mo, itong mga hinayupak na ko at akala mo may ginagawang matino sa bansa. Anong patas ang batas? Walang patas ang batas. Pabor yan para sa inyong mga kakampi lang. Pero pagkalaban, walang patas kayo, mga Rimulya, may araw din kayo. Matapos din yung inyong kahibangan, maniwala ho kayo. Tingnan mo yung nangyayari kay former President Duterte. Anong ginawa ho ninyo? Patas ba yung batas doon? Kinidnap po ninyo, kayong magkapatid, kasabwat kayo. Nangyayari kay Pastor Quiboloy, patas ba yung batas doon? Libo-libong kapulisan tumutugis, akala mo talaga, mandirigma si Pastor Quiboloy. Walang patas ang batas sa panahon ho ninyo. Pagbayaran ho ninyo ang lahat ng kasalanan ho ninyo sa taong bayan, panggagago ho ninyo, may katapusan naman yan. Kaya nga, swerte rin itong si Boyeng dahil nakapwesto dyan sa ombudsman may araw din naman kasi nga, alam nyo po yung ombudsman, itong taon man yan, ngayon, no? Inday Sara, kung maging presidente, nandyan pa rin ang animal na Boyeng. Pero may paraan naman si Boyeng na para matanggal yan sa pamamagitan ng co-warrant of petition or pwede rin po yan, ma-impeach talaga yan. Si Boyeng Rimulya, pag ma-impeach, ipakulong agad ni Inday Sara, anak ng kagwang, siya may dahilan, kinidnap si Tatay Digong. Nagreklamo pa si Boyeng ngayon. Kasi nga, meron daw mga 200 appointees na bago daw na dapat daw binabakante. O lolo, sabi na, you don't want to be arriving in a place tapos lahat ng empty seats na ine-expect mo na fill up na bigla. Sabi daw, considered as parang midnight appointees. I hope they can reapply and some of them to hand and courtesy resignation just to show good faith. Gagi, no, gusto pa niyang perisainin yung mga official ng ombudsman, 200 yun, mantakin mo, tanggalin mo sa pwesto. Ugok ka. Wala kang magawa kasi nga, bago ka lang Pagdating mo, nakapwesto na sila, anong gagawin natin? Pagtatanggalin, anong kasalanan nila? Walang kasalanan, Bunying, itong magkapatid na Rimulya, may araw din itong mga ito, maniwala ko. Matapos din yung kahibangan na to. Nagkaroon ng kapangyarihan dahil kay Bongbong Marcos. Dahil, katrupa, kahit saan, kahit kailan. Yan po sila. Tuloy ang kalihim na hindi niya pinapangunahan ng Sandigan Bayan. Nais lang daw nilang ipakita na may malapit na pasilidad na maaaring pagdalhan sa mga dawit sa anomalya. Hindi silang arbiter kung saan ikukulong. The conditions are that it is the facility closest to the hearing center. The Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang wala dito So ito lang pinakamalapit. Sa ngayon, nasa 3,674 na mga PDL o persons deprived of liberty pa lang mula sa lumang city jail ang nakakulong sa pasilidad.
May 80 detention cell pa ang bakante na kayang mag-accommodate ng 800 detainee. Ito yung isa sa mga detention cell dito sa loob ng New Quezon City Jail. At kung mapapansin nyo, mas malawak ito kumpara doon sa mga karaniwan na detention cell dito sa bansa. Ayon sa BJMP, may sukat ito na 47 square meters. At sa ngayon, mayroon nga itong 5 double deck at kayang mag-accommodate ng hanggang 10 PDL. So hindi gaya sa ibang kulungan, napakaluwag ng kulungan na ito para sa mga detainee. At sa bahaging ito, may sarili itong lababo at mayroon ding sariling comfort room. May sarili silang bowl at mayroon silang shower room. There will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops or tablets. Pwede lang ng forms of communication is a computer, kung teleconference sa lawyer nila, or landline na pwede makinig ang BJMP kung anong pinag-uusapan nila. May pasilidad naman daw para sa mga dadalaw na pamilya at abogado ng mga PDL. May medical care facility din sa loob at may open space kung saan pwedeng magpaaraw at mag-exercise ang mga PDL. May sapat din daw silang bilang ng mga jail officer na bawat isa ay lalagyan ng body camera. Cameras na yon, hindi mo pwede ipatay. So, ang bago standard namin, hindi mo pwede ipatay habang naka-duty ka. May sound, naka-wire siya sa internet. So, maririnig namin lahat na nangyayari. Tapos kung off-duty, paano ang memory? Ang memory niya nasa server siya. So, unlimited. Nasa cloud yung memory niya. So, lahat ng conversation, kung subukan nilang suhulan ng ang mga jail guards sa amin, makikita namin lahat. Tragis. Alex, pinag-aaralan din ng DILG at ng BJMP yung paglalagay ng isang high-quality cell dyan sa loob ng pasilidad na yan na meron daw ng mga hospital facilities para kung isa daw doon sa mga detainee ang mag-request ng hospital arrest ay posible na doon sila i-treat sa loob nitong pasilidad at hindi na kung saan pang mga ospital. Bera, pag nagsalita si John Vic, akala mo galing sa inuman. Alam mo, galing nag-pulburon. Anak ng kamuti, oh. Parang sabog din, eh. Alam niyo po yung pihitan na yan. Gusto kong makita, makulong dyan. Alam niyo po kung sino. Number 1 dyan, si Rimulya. Anak ng kagwang, no? Nagpagawa siya ng kulungan, siya pala yung ikukulong. Puta, hindi malayo mangyari yan, ha? May kaso man yan sila. Kaso nga lang, animal na kaso, nasa ombudsman. Yung ombudsman din, si Rimulya, anak ng kamote, oh. Wala na, niloko tayo, harap-harapan dito ni Bongbong Marcos, eh. Ginagago tayo, yan ang malinaw dyan. Kaya anyway, tignan natin kasi pag naging presidente si Vice President Inday Sara Duterte, sure na sure talaga sila dyan. Silang malagay dyan. Pero kung ako, hindi ho ako, kung ako kay Inday Sara, dahil gawa ka ng kulungan dahil kina Bongbong Marcos. Ayan, mga Rimulya Brothers. Kasama na rin si Abalos, animal kang Abalos. Tory, doon sa isla ng Tawi-Tawi. Kung saan malayo sa Kabiasnan, yung boundary ng Malaysia. Ayan, doon mo ilagay, day. Tapos, buhayan mo ng maraming buhaya sa gilid. parang ano ba yung sikat na sa Korea? Sa Netflix? Yung matibay. Kung sino makasurvive, yan ang buhay. Lagyan ng 24 hours na CCTV camera. Live sa buong Pilipinas, mapanood pa. Nakikita mo kung anong buhay ng mga kurakot, anak ng kagwang. Pero ang tanong, paano ba makulong itong si Martin Romualdez at Saldico? Sa dami-dami nilang mga diversionary tactics ginagawa ho ngayon. Yan ang malaking question dyan, eh. Harap-harapan ng akong taong bayan, niluloko. Kakampi na nila lahat, eh. Dinadrama tayo, no? Kasi kagaya ho nito, galit na galit si itong si Toby Chanko, na bakit daw ay itong si
animal na si award na Saldico ay nag-aabogado ang gobyerno. Tingnan natin. Ang medyo hindi ko matanggap. Bakit sila nag-aabogado para kay Saldico? Cancelahin nila yung passport. Kaya naman ni Saldico kumuha ng abogado. Yung abogado niya mag-question na hindi dapat cancelahin. Di ba? Pero baligtad, hindi sila dapat ang nagsasabi na hindi nila pwedeng cancelahin. Kung magtatagal na magtatagal yan, magdududa na rin ako. Di ba? Mabubuo yung so, may wala duda pa kayong duda ko? Hindi, may duda ako. Ay, sino mo pa yung pinagdududahan natin? May duda ako. Kasi sino ba pwede niya ituro? Di ba? Ang pwede niyang ituro, wala namang iba kung hindi si former Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yun naman ang pwede niya ituro. So, hindi ko alam kung bakit kahit si Speaker Martin Romualdez, former Speaker, bakit hindi siya gumagawa ng paraan para pauwiin si Saldico? Ako, bawas din yung bilib ko dito kay Toby Chanco. Alam ko naman, Marcos supporter po ito eh. Lagi ka na lang, Saldico, lagi ka na lang Martin Romualdez. Ba't hindi mo mabanggit-banggit si Bongbong Marcos? No. Bakit mo sinabi pa rin si Martin Romualdez, di ba? Nandun yung presidente, tinanggal na si Martin Romualdez, di ba? Noon siguro, nung Speaker of the House, kontrolado ni Martin. Pero ewan ko lang kaya ngayon kasi hindi naman siya speaker kung kontrolado pa ba. Pero sabi nila, kontrolado. Pero siguro dapat isama mo naman si Bongbong, anak ng kagwang. Si Bongbong Marcos yan, may kasalanan. Hindi talaga yan, pwedeng ikansela ang pasaporte ni Saldico. Kasi si Bongbong Marcos madali dyan. Mapilitan maglabas ng red notice para mahanap si Saldico kung wala ng passport, di ba? So ngayon, ang may control dyan, pag inutos siya ng Pangulo sa Department of Foreign Affairs na kansilahin ang passport, matik yan makakansila. Pero sa ngayon, walang kautusan, hindi pwedeng a-action ang Department of Foreign Affairs. Nasa kay Bongbong Marcos talaga yan. Kung desidido talaga silang makulong itong si Martin din kasama. Si Saldico, di sana matagal nang ginawa ho yun. Di ba, trilyon-trilyon, kaladkad na yung pangalan. Iniingatan lang nila. Kasi nga, pag madali na ng tuluyan si Saldico, kaya nga merong ICI. Kasi yan yung nagkokontrol ng investigasyon, delaying tactics. Papaabuti nila ng ilang taon hanggang sa makalimutan ng taong bayan. Ang tawag dyan, Toby Chanco, command responsibility. May command responsibility si Bongbong, hindi niya masabi-sabi, di ba? Kasi nga tao siya ni Bongbong Marcos. Kaya nga, kagaya itong sinasabi ni Atty. Glinchong. Bilib ako Atty. Glinchong. Command responsibility yan eh. At the end of the day, he is the one who implements the budget. Correct. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinasabi po niya kamakailan na ito pong pagdawit po sa kanya kaugnay po sa korupsyon is bahagi lamang po ng sinasabing politika. Ano ho ba yung masasabi po ninyo doon, attorney? That's a convenient excuse for Mr. Marcos. Remember, Mr. Marcos is the chief executive. He implements the budget. Nandoon yun ang mga insertions. Correct. Remember, doon sa SONA niya in 2024, if I remember, di ba pinagyayabang niya yung 5,500 flood control projects? Correct. Na 2 days later binaha yung Metro Manila? In fact, that proves na alam niya yung mga flood control projects na yan. He knows about them. And it is not, hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na bumabaha at bumabaha. Hindi pa pumasok sa isipan niya. We have 5,500 flood control projects. Yung baha, hindi humuhupa. Hindi nawawala. There must be something wrong. So, he should have investigated it last year pa, hindi ngayon, when he's trying to save his administration. Command responsibility yan eh. At the end of the day, he is the one who implements the budget. Ini-insert nga ng mga congressman yung kanilang mga pondo. But it's the executive department through the Department of Public Works and Highways which implement it. So, hindi mangyayari yan kung walang kontrabahan. Tama ka, Atty. Glinchong. Ito yung mga katagang hindi kayang banggitin ni Toby Chanco. At hindi kayang banggitin ng mga Dilawan at Penklawan. Command responsibility. Maliwanag po yan na may command responsibility itong si Bongbong.
at marinigurado, alam niya lahat ito. Diba? Tama nga yung sinasabi ni Manong Chavit. Kung hindi mo alam ang nangyayari sa bansang ito, ano kang klaseng presidente ka? Ang tawag dyan, tanga ka. Oh! Kasi nga, tingnan mo ha. Ang mga mainstream media, hindi talaga nila makaladkad. Hindi talaga nila masabi yung tinatawag na command responsibility. Merong command responsibility si Bongbong Marcos. Hindi nila kaya yun eh. Pero bilib ako sa Seminay, kahit tinanggalan na po sila na pag-ere, yung franchise nila, ayan oh, pinalabas nila yung ganitong klaseng mga statement, kagaya ni Atty. Glenchong na buhay oh. Command responsibility na dapat ito mo ay re-rehistro sa utak ng maraming Pilipino. Lalo na po yung mga dilawan, pinklawan, ang mga animal. Hindi ninyo alam yung salitang command responsibility, anak ng kagawang oh. Mga scholar ng bayan, minsan hindi o kayo sumisigaw ng Bongbong Marcos resign. Inday Sara yung pinag-iinitan ninyo. Eh wala namang kinalaman si Inday Sara sa budget, anak ng kamote. Ang tatalinong bubo ninyo, mga hunghang. Tingnan mo, sino ba yung nagsalita ng command responsibility na yan? Si Chavit Singson, di ba? Si Manong Chavit Singson. Sinabi niya yun. Excuse me po. Na may command responsibility si Bongbong Marcos. Kaya nga pinagre-resign ni Manong Chavit Singson. Na dapat yung makulong talaga dyan sa kulungan, ano yung ginawa ho ninyo, kayo yan. Tropang Remulla kasama si Bongbong. Anong nangyari kay Manong Chavit Singson? Siya yung pinag-iinitan. Siya ho ngayon, yung kinakasuhan sa ombudsman ng plunder, anak ng kagwang. Isipin mo kung sino yung naunang nagsisiwalat na merong ghost projects daan sa norte, isama nyo sa investigasyon, naglabas ng ebidensya, sa katutak na ebidensya. Pero ano ho nangyari? Siya tuloy yung kinasuhan ng plunder dyan sa ombudsman, anak ng kagwang. Talagang binibira ni Marcos ang kanyang mga mga nagkikriticize sa kanya. Mga kalaban. Puta, palaban rin to si Manong Chavit. Alam mo, babagsak si Bongbong. Sa totoo lang. Pag ganito yung direksyon niya, ng gigipit, mga negosyante pa. Lalo na ngayon, pumapalag ang mga negosyante sa kanya. Talagang galit na galit ho itong mga business sector. Dismayado. Pero bago natin pag-usapan yung mga business sector, pag-usapan natin saglit itong kay Manong Chavit. Kasi nga, napaka-obvious yung ginawa ho nila kay Chavit Singson. Kasi maingay na si Chavit kasi sobrang ingay na. Ang panawagan ni Manong Chavit, revolutionary government. Ang panawagan ni Manong Chavit, mga kabataan lalabas, rally ng rally. Revolution, di ba? Marcos resign. Yan mga panawagan ni Manong Chavit, naghihikayat eh. Pero hindi siya kinasuhan ng inciting to sedition. Ang kinaso, plunder, anak ng kagwang. Plunder kasi merong hawak nila yung ombudsman. Kayang lutuin at kayang maniobrahin ni Boying Remulla. Yan ang Marcos admin. Ang tanong, hanggat saan ang kaya ng gobyernong paikutin ang utak ng maraming Pilipino? Mag-ingat sila kay Manong Chavit dahil si Manong Chavit meron siyang kakayanan at experience kung paano masipa ang nakaupong presidente. Pakinggan muna natin si Manong Chavit sa tungkol po dyan sa kanyang inireklamo sa kanya bago natin pag-usapan yung mga business sector. Diyan sa ombudsman. Narito. Ombudsman. Kalukuhan no ito, this is another diversionary tactic. And part ng mga attack dog, dahil doon nag-file, matagal lang tigaron sa amin na first cousin yung mayor na tinalo ko. Attorney Tilly Cordero is an extortionist. Ilang beses namin binigyan ng pera tuwing humihingi. So, nagpapadala naman ako. Maya-maya hingi. Ang last lang, nagpunta sa bahay. Mismo, nagpunta sa bahay.
sa Narbacan. So, magre-retire na ako, pwede mo bilhin yung hotel resort ko. 20 million lang, mura lang, sabi niya. Mura naman yan. Sige na nga, para matapos lang ako. Pupunta ako sa bahay niya, tinignan ko, nasaan yung resort hotel niyo? Ito. Ang tinuro niya, maliit na bahay, 2 kwarto lang na maliliit. Pagpasok ko sa kwarto, may kama na. Ang liit. Paano ko naman bibili ng 20 million? So, hindi ko binili. Nag-aalit na naman yan. Madalas ganyan, pagka kailangan ng pera, buwabanat. Humingi naman, binibigyan ko naman. Nasanay na eh. Kaya pinadebanda ko na lang ng extortion. Yung mga pinagagawa niya, dahil marami ng beses na nanghingi ng pera, tinatanggap niya lahat. Ito sir na extortion. So, ibig sabihin, nagdemanda ng extortion, si Manong Chavit yung nagdemanda sa kanya ng plunder dyan sa ombudsman. So, yung extortion, malamang sa ombudsman din, dinidemanda ni Manong Chavit. Putang ina, mas may nauna pang kaso pala yung inayupak. Tuloy, Manong Chavit. In case ay ipa-file nyo pa lang or meron na po kayong final dati? Yung pinsang buo niya na mayor, 10 years ago, pinahilang ko na, hindi lumalabas sa ombudsman. Dapat yun ang asikasuhin niya sa ombudsman. Ginawa nila, in one barangay lang, marami yan several pinirman ng vice mayor, the whole board, yung councilors, ng resolution. Isang sample, 9 million binigay nila sa isang barangay, Solbec, for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Solbec is just one barangay. Saan sila kikita ng 65,000 na farmers? The whole population, the whole town, at that time is 44,000. So, sila naglalagay ng ghost farmers. Hindi lang yun, marami yung 45,000 farmers. 45,000 farmers parang ginagamit. Hundreds of millions na nawala dyan. So, pinag ko lahat. Isa lang lumabas. Ang dami pang nakapile doon dahil nakaparking fee yata. Ewan ko. So, dapat yun ang halungkatin po nila bago sila magbintang. Puntahan ko lang tong plunder complaint nila. Yes. Ang sinasabi po ay bumili po kayo nung mayor pa kayo ng Narvacan ng overpriced ng 100 million na piece of land. Ano pong masasabi niyo doon? That piece of land, 10 hectares. Malaki. At that time, ang presyo noon, 8,000 per square meters. Yung mga mas mahal pa eh. Pero pinesyohan nila ng 8,000 per square meter. Meaning, 10 hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw ko kumita. Gusto ko lang tumulong. Wala silang panglalagyan ng bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Dahil mayor ako, ibebenta ko sarili ko. Hindi. In-arrange ko lang, huwag naman ganyan. Ganito na lang ako. Instead na kumita ako, binigay ko lang ng 1.2. 1,200. Dinalugi na ako ng 680 million. Lugi. So parang sabi niyo po sir, nag-abono pa. Parang gano'n. Lugi. Instead of, may bumibili sa akin noon ng 500 eh. 5,000 per square. Di 500 million. Binigay ko lang sa munisipyo ng 1.2. Ako pa nalugi, ako pa kino-complain. Pero ang sabi nila, sir, Teka lang, para malinaw. Kasi ang inisyo kay Manong Chavit, bumili daw ng lupa nung mayor pa siya, ng overprice, yung presyo. Yung lupa na binili ay, correct me if I am wrong, lupa ni Manong Chavit, no? So ngayon, hindi man nakapangalan kay Manong Chavit daw yung I think lupa, no? Kasi magkaroon ng conflict of interest. Correct me if I am wrong, yun ang pagkakaintindi ko, na parang imbis ang may bumili daw sa kanya na 5,000 per square meter doon sa lupa na yon, ibinigay na lang niya ng 1,200
per square meter yung lupa. Kumbaga, ang lumabas, bininta niyang palugi. So, parang charity yung labas. So, mag-charity na lang ako para may mapaglagyan ng public market na maayos ang ating lungsod. So, kung tiningnan mo, nag-donate siya. Nag-donate siya ng lupa para sa syudad niya. Sa syudad niya. Anong masama dun? Untakin mo Nag-donate ka na nga, kinasuhan ka pa, nalugi ka na, kinasuhan ka pa. Dapat sa kay Manong Chavit Bayani yan, animal naman talaga. Hindi nga tuloy, 39 million lang dapat yung... Saan ka nakakita ng 10 hectares na 45 million? Kalukuhan yun, kaya dedepanda ko pa sila dyan. At that time, nakarecord po ang 8,000. Ngayon, 20,000 na per square. Hindi lang 8,000 aabutin yan, mas malaki pa. So, kita ang munisipyo dyan, hindi na kung hindi kumita. Kaya, mali yung, ako nga dapat bigyan ng medalya, ako pa dadamanda. Correct. Lugi ako. Sino nagpapalugi po ng ganyan? 8,000 ang presyo, binigay ko lang 1.2. Who is willing? 680 million lugi kagad. Ako lang po, sa buong Pilipinas siguro, na nagpalugi ng ganyan. Pwede ko kitain kung kurap ako. Sila ang kurap dahil ang dami ng nawala na pera sa Narbacan, yung pinsang buo niya. Pending pa sa ombudsman. Dapat bago na ako imbestigahan ito, ilabas nila yung mga pending case ni Edgardo Zaragoza. Parang nag-donate si Manong Chavit ng lupa, no? Pero may halaga na laser. Imbis na 5,000 per square meter daw, pero 8,000 daw yun noon. Nagiging 1,000 na lang. So nag-donate nga. Yun ang malinaw dyan. Pero kinasuhan pa siya. Tuloy lang natin konti si Manong Chavit. Ang dami po. Ang liwanag. 45,000 farmers. Ilang million? 80 million. Humbigay sila. Puro gross. 44,000. It was certified by the government. Ang farmers na Narbacan at that time, 6,000 lang. 45,000 farmers, ilang beses, paulit-ulit, 65,000 farmers. Ang liwanag. Bakit hindi nila balikan yun? Yun, demanda nila ako kung hindi totoo siya sabi ko. Sir, ang sinasabi pa po niya doon sa complaint ay dahil donate yung lupa para sa economic and industrial purposes, dapat daw po hindi nyo binenta. Wala naman donate eh. Sino magdo-donate? Wala magdo-donate. Yung lupa daw na 10 hectares, sir, dapat daw pang LGU use yun for No. It was owned by a textile company before. Nakalimutan ko na. Hindi tigaron nakabili nun, diba? So, hindi siya, sir, parang kumbaga... binili ko na, ninegosyo ko sana. Pero nung para sa munisipyo na, hindi ko ninegosyo. Binigay ko at a losing price, 1.2. So, parang nakabili si Manong Chavit ng 10 hectares na lupa na yon. So, ngayon nga, ang Narbacan ay kailangan ng public market. So, ang ginawa ni Manong Chavit, bininta niya sa munisipyo, no? Ano ba yung Narbacan? Ano ba yan? Syudad ba yan? Sorry hindi po ko familiar dyan sa norte. Sa south lang ako. Siguro bininta kasi kailangan natin ng public market o meron akong 10 hectares doon na lupain. So para meron mapaglagyan, ito nabili ko. So ngayon, ibigay ko na lang ng mas mura para at least paano may magamit kasi wala naman daw mahanap na public market. So nag-initiative lang si Manong Chavit. Ewan ko kung may problema pero hindi naman daw yata nakapangalan kay Manong Chavit yung lupa niyang nabili, hindi na daw siya nakikialam doon. At ibinigay na lang sa munisipyo. Tuloy, Manong Chavit. Ang tinatanong po nila ay bakit po binenta in the first place? Bakit po ba natin binenta yung lupa nila? Wala kaming panglalagyan ng market. Kaya nga. And that's the only buo na 10 hectares along the highway na malapit sa bayan. Maganda po yun na lupa. Napakaganda. Sir, punta ako sa Sulbec, yung sa Santorini. Yes. Kasama din. Lupa ni Manong Chavit yun Tandaan natin, parang donate yung resulta. Dinunit sa Narbacan. Po sa final nila yung graft charges po. Dahil
hindi daw dapat, wala daw sapat na permits, pati environmental clearance. Ano po action natin? Ito po, mabuti na banggit nyo. Binili ko noon dahil lahat pinagbebenta yung mga tourism na ginawa nila President Marcos na wala namang kwenta. At that time, ang 300 square meters, 3,700 square meters. Wala pang kalahati hektarya. 307. Okay, stop na tayo. Doon lang tayo sa plunder. Pinag-uusapan natin. At least medyo malinaw-linaw na sa atin ang kunti kung bakit nagkaganito. Ito ay political motivated diversionary tactics. Kaya hindi ko ginilagay sa thumbnail para hindi matabunan yung totoong issue. Ang totoong issue ngayon ay flood control. Ang totoong issue ay corruption under Marcos admin. At toong issue ay dapat managot si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Saldico at iba pang mga politikong mga buhaya sa gobyerno na naglilimas sa kaba ng bayan. Kaso nga lang, kung merong lumalaban sa kanila, kagaya ni Manong Chavit, ay ginagawa ng kaso. O ito na yon. Pero hindi ako nag-ano dyan. Wala tayong iisipin kay Manong Chavit dahil putang ina, pira lang pinag-usapan, nandyan lahat. Kaya kumuha si Manong Chavit ng abogado na napakagaling. Malas mo, Bongbong, kasi ito, nasasaktan na si Chavit Singson. Negosyante din yan si Manong Chavit Singson. Malamang sa malamang may mga kapit din si Manong Chavit Singson na mga malalaking negosyante sa ating bansa. Yari dito si Bongbong Marcos. Galit na ang mga business sector. May panawagan sila kay Bongbong. Kaya pala, hindi ito imbitado sa nangyayaring 51 years anniversary ng Philippine Chamber Commerce and Industry. Narito po, pakinggan po natin mga kababayan ko, patay kayo dito, anak ng kagwang. Pakinggan natin mga kabistak ang balitang ito muna. Huwag mo na yan, huli natin yan. Ito. Nanawagan ng mahigit 30 business group sa Pangulo na agad tugunan ang katiwalian kaugnay ng mga proyekto kontra baha. Isa sa kanila ang nakukulangan sa mga akbang at kapangyarihan ng Independent Commission on Infrastructure para mapanagot ang mga sangkot. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Prosecute those who are really involved into this corruption, whatever position they're holding in the government. Isa lang ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa 34 na business group na nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na agad tugunan ang mga katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Pagdidiin ng mga business group, nag-ambag sila ng buwis na kaba ng bayan, pero trilyong piso nila ang nasayang lang sa mga ghost, substandard at overpriced na mga proyekto. Dagdag pa ng PCCI. We need more. And we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. At bagaman kinikilala nila ang pagbubulgar ng Pangulo sa katiwalian, nakukulangan ang mga grupo. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Hindi na raw bagong issue ng korupsyon sa bansa ayon sa PCCI. Pero hindi raw nila sukat akalain na ganito na ito katindi ngayon. We didn't know that a lot of people are involved. We don't even know the others. But it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Kabilang sa pinuna ng PCCI ang kawalan ng pangilang Independent Commission for Infrastructure o ICI na pwersahin ang pagpapatawag ng mga iniimbestigahan. Give a legal authority to ICI to really prosecute or to really find those that are really guilty. Bukas naman ang palasyo sa mamumungkahi kung ikakaayos ng investigasyon. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila,
sila naman po ay tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers, pero meron namang remedyo. We can always go to the courts and file the indirect contempt, but another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Buti nakita ito ng napansin ito ng mga business sector. Itong ginawa ni Bongbong Marcos. Tangina, wala nang sakawala dito si Bongbong. Pag ang mga negosyante papalag na sa nakaupong presidente, panigurado may mapaglalagyan yung presidenteng iyan. Pag ang mga negosyante umaaray na, tandaan ho ninyo, yung ekonomiya natin nakasalalay sa mga negosyante. Pag yang mga yan maghurumentado, kaya yan mag-finance ng maraming mga tao. Pati mga tauhan nila, palabasin nila at dun sa kalsada, mag-iingay kayo. Kasi iba na ang takbo ng utak ng Pangulo. Kayo dyan. Mabuti, napansin ng mga negosyante itong kawalang hiyaan ni Bongbong Marcos, lalo na dyan sa ICI. Pero pakinggan muna natin konti yung statement ni nung babae. Actually, marami ho sila Marami po silang mga grupo dito. Si 34, mantakin mo, Philippine Chamber of Commerce. Ang dami yan Mga business group. Pakinggan lang muna uli natin si Madam para maliwanag. All 37 organizations co-signed that statement. It was just released today. And more... 37 organizations ang nag-file sa kanila, parang petition yun Petition, hanapin natin yung mga pangalan na yan. Petition po yun ng mga negosyante, panawagan labang kay Bongbong Marcos. Tuloy lang natin ng konti si Ma'am. 37 Yeah, today. This is just today. And more media outlets are expected to release it until tonight and tomorrow. So this is actually calling the attention of our president to really address our concern as far as the corruption that were unearthed, that were discovered is concerned. Because we feel that the people, we want to make sure that before an aggressive action would take place, PCCI would, or these organizations will be able to convince our president to take action. Decisive action to address this corruption problem. Decisive action ang kailangan. Patay kang iwi ka. Talayo. Kailangan pa ba kayo sa action na ginagawa ng gobyerno ngayon under this administration? We feel that we need more. And we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. We don't want railroading. We don't want cover-ups. We need a decisive, Kumbaga, kailangan, decision ka. Hindi na natin kailangan ng cover-up. Kung kita mo ito, kurakot yan, kahit pinsan mo, puta, ipakulong mo. Kahit kalyado mo, ipakulong mo. Huwag mo nang guluhin ang tao. Puta na. Alam nyo po kasi, tayo, alam na natin ang mga mastermind kung sino. Ang kaso nga lang, nilalaro ni Bongbong Marcos. Ito tuloy, We want really those responsible to be punished and Correct. to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our president. That's why we're calling the attention of our president to be decisive and to really give power to the ICI in addressing this and identifying those that are guilty. Anak ng kagwang na ICI pa. Pucha guys, no? Mukhang
tinatabla na rin yung mga negosyante. Talagang mukhang tinatabla na eh. Na ano na rin sila eh. Pumapalag na rin, bumubosis na rin sila sa nangyayari ngayon. Identified naman na talaga kung sino yung mastermind. Ang problema, paano po nila pangalanan dyan sa ICI? Ang mastermind, yung nag-appoint sa kanila, anak ng kagwang. Kaya mahirap eh, pinapaikot tayo, wala nang pag-asa. Pero ito, kung hindi ho sila titino, kaya dapat niyang gawin ni Bongbong talaga, kung may delikadisa siya, mag-resign na lang siya. Alam ng taong bayan, may command responsibility siya. Alam ng mga negosyante, mantakin mo ito, ang dami ito ha. 37 po ito, malalaking organisasyon ng mga negosyante sa ating bansa. Sabay-sabay na nanawagan. Association of Abaca Pulp Manufacturers of the Philippines. Association of Certified Public Accountants in Commerce and Industry. Association of International Shipping Lines Incorporated. Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines. Mga asosasyon talaga ito. Capital Markets Development Foundation Incorporated, Employers Confederation of the Philippines, Federation of Philippine Chinese Chambers of Commerce and Industry, Federation of Philippine Industries, Financial Institution Executive of the Philippines, Fintech Alliance PH, Fintech Philippine Association, Good Governance Advocates of the Philippines, International Chamber of Commerce in Philippines, Institute of Corporate Directors, IT Business Process Association of the Philippines. Puta, ang dami. Makati Business Flood. Makati Business Flood. Aray ko. Makati Business Club. Alam ko yung Makati Business Club. Di ba kakampi to ng UM noon at ni Tambalos-Los, anak ng kagwang. Justice Reform Initiative. Galit na rin sila. Management Association of the Philippines, Philippine Association of Legitimate Service Contractors, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation, Philippine Food Exporters, Filipino CEO Circle. Puta. Lahat ng mga negosyante, galit na kay UM, patay kang baka ka. O, pakinggan muna natin yung isa pang balita dito. Tutungkol dyan. Hindi na rin napigilan ng mga negosyante na maglabas ng hinaing laban sa anilay historic at unprecedented na korupsyon. Panawagan nila kay PBBM, pananagutan at konkretong aksyon. Yan ang agenda report ni BNC Business News Anchor, Mikey Oreta. 17 trilyon piso na ang utang ng bansa at patuloy pa itong tumataas. At sa isang pambihirang pagkakataon, iisa ang tanong ng mga negosyante at mga ordinaryong Pilipino. Saan nga ba talaga napupunta ang pera? Nagtipon ang pinakamalaking business group sa bansa bilang isang matibay na pahayag ng pagkakaisa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang grupo ng mga negosyante at mga civic group. Nagkaisa upang manawagan ng pananagutan at konkretong aksyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiniling nila tapusin na ang tinatawag nilang historic at napakalaking corruption scandal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa buong bansa. Patay. Babala ng mga grupo, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga ghost projects, mababang kalidad ng mga output at sobrang taas na siningil sa mga proyekto. Ang pondo na dapat ay para sa kaunlaran na ubos sa katiwalian. Yari. Very simple. I think government, whether it's the ICI or the Department of Justice or something, they should prosecute because to everybody's perception, there seems to be a lot of evidence there going up against certain people. Certain people have admitted wrongdoings already. Let's start with that, and then we go up the food chain. We're going to continue to hold discussions and be a platform to bring about dialogue and data so that we can continue to make recommendations on how the budget will be allocated and how it will be dispersed. We've got to
force the government to see this through. You know, these investigations. Heads gotta roll. Nananawagan ang mga business group sa Malacanang na bigyan ng buong kapangyarihan mag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure or ICI. Kasama sa mga lumagda ang mga pinakamalaking exporters, manufacturers, bankers, women's business councils at technology associations. Kumakatawan sa libo-libong kumpanya, milyon-milyong manggagawa at bilyong-bilyong pisong buwis na ibinabayad sa gobyerno. Marami sa kanila ang nagsasabing ito ay isang moral at economic emergency. Mula boardroom hanggang business conferences, iisa lang ang sinasabi ng mga Pilipino. The projects may be ghost projects, but the debt is real. Sa ngayon, mahigit 17 trillion pesos na ang utang ng bansa, katumbas ng halos 144,000 pesos kada Pilipino. Bagsak ang ekonomiya natin dito. Sa akin nakikita. Kasi hindi to magandang impresyon sa sa isang bansa pag merong mga negosyante pumapalag na dahil sa korupsyon. Kutsa ito, agaw pansin po ito sa international community. Simple lang naman ang dahilan. Kung yung mga local investors sa isang bansa pumapalag dahil sa korupsyon, umaaray na sila at nananawagan na aksyonan ito ng presidente, paano pa kaya yung mga foreign investors na nag-invest dito at mag-i-invest pa? Panigurado, mag-iisip sila ng hindi maganda, negative impression sa ating bansa. So ngayon, anong mangyayari dyan? Madadivert yung kanilang mga investment sa ibang bansa, imbis na papunta sa Pilipinas. Or kung meron na silang mga investment dito, itatransfer na nila. I-withdraw nila, kukunin nila, sirado yung kumpanya, hahanap sila ng ibang bansa kung saan mas lesser ang korupsyon. Putay na, bagsak ang Pilipinas pag ganito. Kaya ako, kung ako advisor ni Bongbong Marcos, kung meron pa siyang delikadisa at puso sa mga Pilipino na natitira, kailangan po niya magbitiw sa pwesto. Mag-resign na lang siya. Kaysa babagsak ko tayo. Ito hindi to biro Mga negosyante, ilan po yung kanilang mga empleyado dyan? Milyon-milyon. Nagbabayad sila ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon pa nga pag pinagsama lahat malalaking asosasyon, malalaking organisasyon pumalag. Kung ano ang magiging epekto sa ekonomiya ng ating bansa, bagsak ho ito. At siguro ang mga negosyante, hindi rin naman sila papayag na malugi lang sa kanilang investment dito sa bansang ito. Tingnan mo kung si Bongbong Marcos, Inatsipwera, si Vice President Inday Sara, inimbita pa nila. At ngayon yung huli ng anniversary nila ngayong araw. Pero hindi po imbitado si Bongbong. Legit, Inatsipwera ng mga negosyante. Narito po, panoorin natin. Putsa, yari kayo, mga kumag kayo. Harap sa mga negosyante at industry leaders si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng 51st Philippine Business Conference and Expo. Sa kanyang talumpati, binigyang diin din ng bise na ang teknolohiya ay maaring gamitin bilang sandata laban sa korupsyon sa pamamagitan ng digitalization ng mga proseso at pagpapadali ng mga transaksyon sa gobyerno. More importantly, it is our weapon against corruption. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition.
Iginiit din ni Vice President Duterte na dapat gamitin ang digital transformation upang palakasin ang serbisyo publiko at sanayin ang mga Pilipino na maging job creator at innovators sa digital economy. Matapos ang kanyang talumpati, agad na umalis ang Vice Presidente. Tampok sa 2-day event ang mga exhibit at presentations mula sa pinakamalalaking kumpanya at business innovator sa bansa, kung saan katuwang ng PCCI ang Bilyonaryo News Channel at Abante Bilyonaryo Media Group bilang official media partners. Corina, ilan naman sa highlights ngayong araw ay ang isinagawang mga plenary session kaninang hapon kung saan dumalo sina Director Amorsolo Camara Jr. ng Department of Education at maging si ICT Secretary Henry Ruel Aguda. At kanina rin ay napag-usapan yung iba't ibang mga paraan ng digital transformation, whether it's in the business sphere, whether it's in the customer-facing side. At isa rin yung mga napansin natin, buong araw na dito tayo nagko-cover, talaga namang usap-usapan, talk of the business town, ika nga. Itong ang nangyayaring investigasyon sa flood control scandal. Bukas din ay inaasahang may mga pupunta pa rito dahil 2 days itong conference dito sa SMX Convention Center. Corina. So Paolo, sino pa ang inaasahang pupunta naman bukas dyan sa PBCE? Marami-rami, Corina. In fact, bukas ay aasahan dito si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Isa sa mga inaasahang pag-uusapan dyan, yung digital transformation din pagdating naman sa sektor ng infrastruktura. So we will probably get some insights from him. He'll be taking part in one of the forums here. Nandito rin bukas si Executive Secretary Lucas Bersamin para katawanin si President Ferdinand R. Marcos Jr. at ihahain kay E.S. Bersamin yung 5 resolusyon na dadalhin o gagawin dito ng PCCI. Yung isa daw doon, Corina, I've been told, ay tungkol nga sa mabilisang pag-address ng corruption issues na siya namang laman pa rin ng balita hanggang sa mga oras na ito, Corina. May ibinigay ba na dahilan kung bakit hindi makakarating daw si Pangulong Marcos? Ang nabanggit kanina, Corina, ay di umano'y may mga prior commitment ang Pangulo. At nire-respeto din naman yan ng PCCI. Pero traditionally, itong mga ganitong Philippine Business Conference and Expo, usually ang nagsisimula dyan is the Vice President. Ang closing night naman ay ang Pangulo. So, abangan natin kung sakali pang magbago ang schedule ni PBBM, bigla siyang dumating dito bukas. That would be a welcome development for the business community. Lalo timing nga yung naging pagtawag ng business community sa Marcos administration na ayusin ang mga aligasyon ng korupsyon. Patay kang baka ka. Paano pupunta dyan si BBM? Sasampalin nga ng resolusyon. It's a puwera. Isipin mo si Lucas Bersamin lang ang pupunta. Ikaw ba naman alam mo na galit na yung business sector sa'yo, pupunta ka pa. Merong 5 resolusyon de umano ang ginawa ng mga business sector para dito kay BBM sa sampalin ng resolution, anak ng kagawang patay ka dyan. Wala na, tibag, dito si BBM, tibag na dito. Pag hindi siya dito mag-iingat, mukhang maulit muli ang history, ang kasaysayan ng ating bansa. Wala kayong magawa dyan. Dahil harap-harapan panluloko, harap-harapan panarantado sa mga Pilipino. So ito, ang magiging impact ko ito dito sa Marcos admin ay talagang delikado ho sila at negatibo po ang magiging resulta. Pag tiningnan mo, mukhang wala nang kakampi si Bongbong Marcos na mga negosyante. Kasi kung ang mga negosyante ay mayroon pang mataas na kumpiyansa kay Bongbong Marcos, di ho sana wala silang mga statement na ganito. Wala po silang mga resolusyon na ganito. Kung ang mga negosyante ay kontento sa ginawa ni Bongbong Marcos bilang isang Pangulo at paglaban kuno sa korupsyon ng ating bansa, hindi sila maglabas ng mabigat na mga ganitong statement at may 5 resolution pa. Nang sabi, we need decisive. Kailangan daw decisive ka, Bongbong. We need more. Ang problema nga, yan na lang ang kaya, ma'am. Wala na. Ang Pilipinas,
papunta na tayo sa kumunoy. Pag hindi makinig si Bongbong Marcos, panigurado, iyak ang mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. At yung ginawa nilang kulungan dyan, pihitan, sila yung papasok dyan pagdating ng panahon. Pag naging presidente na si Inday Sara Duterte. Kaya abangan na lang ho natin ang mga susunod na mga hakbang ng mga negosyanteng ito. Bisdak Pilipinas, God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.